ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Champion na milyonaryo pa. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan.
Bacon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Battle Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy. Pilipinas, ang oras po 6:36. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng... Thursday pala ngayon, at 13. Buti lang hindi nag-fall ng Friday the 13th. Pero, bukas, well day na. Excited tayo. Ang ating pinakaantay na swell day. Of course, masaya tayo. Pero ano nga bang nangyari? Meron ba tayong balita, Don Bilyonaryo? Kasi supposedly, today ang last day, di ba? Magtatapos yung TRO, Temporary Restraining Order. So, anong nangyari? Lifted? Walang desisyon? Wala. So ibig sabihin, dapat magti-take effect, no? So ibig bang sabihin nun, mangyayari po ba na yun pong mga na-hold, no? For the past days, marirelease or maisasama sa ating swell day tomorrow? Usapang Legal. Waiting pa rin? Dapat lifted na yun, di ba? Hindi naman niya na-i-extend ng basta-basta. Di ba? So, dapat na ba tayong magbuni, magdiwang ang mga uring manggagawa na nag-aantay ng aumento sa sahod?
Kumusta naman po kayo? Kumusta ang inyong mga pag-aabang dyan? Nag-aantay tayo kasi may nagbabadya na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo next week matapos ang mahigit 4 pesos na pagbaba noong Tuesday. Ito, lagi tayong may mga iniinda. Ngayon, patuloy pa rin po ang mga pag-ulan. Kumusta po kayo yung mga kababayan natin na naapektuhan ng matinding pagbaha dito sa Luzon? Kumusta po ang inyong paglilimas ng inyong bahay? Ikaw ba naglimas ka din? Good for you. Marami po tayong mga kababayan na naglilimas pa din hanggang sa ngayon dahil kung hindi man, pati putik nasa loob ng bahay. Yung iba nga nagkaroon na raw ng uulamin dahil pumasok na ang tilapia, hito at bangus sa kaloob ng kanilang bahay. Usapang Legal. Muli po rin po ang ating paalala ha, kayo po ay mag-iingat sa mga lumulusong dyan sa baha. Magpa-prescribe na po kayo ng gamot para maiwasan po ang infection or yung leptospirosis, mga sakit na dulot ng paglusong natin sa baha. Yung mga epekto daw ito, yung lalo-lalo na yung dumi ng yung pupo ng daga na humalo sa tubig. Kaya ingat-ingat po tayo ha, matindi po. It can be fatal. So napaka-risky po para sa mga lumulusong dyan sa baha. Usapang Legal. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan common, lalong-lalo na po sa mga bumibili at nagbebenta ng property. Kung kayo po ay may enough na pera, meron po kayong mga pang-extra dyan, magandang investment ang lupa, maliban na lamang kung doon napunta sa bahain, medyo syempre, pagkabahain ang lupa na timing natin. Aray. 'Di ba? So sana hindi dumating sa ganun, ang ating. Anyway, kapag ka po kayo ay bumili ng lupa o nagbenta ng lupa, ang tanong, sino po ba ang dapat na nagbabayad ng capital gains tax? Hindi ko lang po na screenshot yung nagpadala nito Pero usually po ang seller o yung nagta-transfer ang karaniwang may responsibilidad sa paglilipat po sa pagbabayad po ng buwis ng capital gains tax. Bakit kanyo? Kasi doon po sa as the phrase implies, capital gains, sino ba ang pinapalagay na kumita sa transaksyon? Ang pinapalagay po na kumita sa transaksyon ay ang nagbenta, siya ang tumanggap ng pera. Usapang Legal. Pero ito lang po hindi ko maintindihan, Hindi ko po maintindihan kung bakit ang tawag ay capital gains tax, pero bakit buong halaga ang binubuwis samantalang hindi naman buong halaga ang kinita mo. Halimbawa po bumili ka ng property sa halagang 5 milyon. Pagkatapos after several years, ibinenta mo ang property at naibenta mo ito sa halagang 6 na milyong piso. Pero kapag ka po nagbayad ng buwis, ang pagbabatayan dahil bentahan, ang pagbabatayan ng ang pagbabatayan ng presyo or ng halaga for purposes of capital gains tax or pagkukompute ng capital gains tax ay hindi yung gain o hindi yung kinita lamang na 1 milyon. Bakit? Ang pinagbabatayan ng computation ng 6% na capital gains tax ay ang ilan? Yung 6 na milyon. Diba? Usapang Legal. Kung kita ang pinagbabatayan dyan, di ba nung pagbili mo ng property, 5 milyon na ang ipinaluwal mo, 5 milyon na ang inilabas mo. So may 5 milyon ka na puhunan. So in essence, yung gain sa investment mo, yung kinita ng pera mo, ay halagang 1 milyon lamang nang maibenta mo ang property ng binili mo ng 5 million, ibinenta mo ng 6 million. So ibig sabihin 1 milyon lang dapat ang pinagbabatay ng buwis. Because capital gains tax nga. Pero bakit po halagang 6 na milyon ang magiging batayan? Usapang Legal. Diba ang lungkot? Parang lugi tayo dun diba? Kasi in essence, ang kinita mo lang talaga 1 milyon. Pero ang pagbabatayan, yung 6 na milyon. Diba?
Yun yung malungkot dun eh. Para sa mga nagbibenta dyan. Malungkot nga po. Kaya yung iba, no, nandadaya daw. No? Pero himali naman po yun. Illegal po ang mandaya, no, sa ating mga transaksyon. Usapang Legal. Anyway, feel free to share our discussion tonight. Pwede po ninyong i-share ang ating DZRH News Television Facebook Live o kaya naman po ang DZRH News Facebook Live, or kung hindi po kayo o wala po kayo sa Facebook, pwede po ninyong i-share ang ating talakayan, ang DZRH TV live stream. Pwede po ninyong pwede din po kayong mag-comment dyan kung meron po kayong question, no? At babasahin ko po. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Teresita Atienza. Tamang Attorney Rina, hindi naman kita lahat yung pinagbentan. Totoo kayo kasi yung 5 milyon doon, yun po yung puhunan ninyo. Hindi po ba, Ma'am Teresita? Magandang gabi sa iyo, Max Alvarez, nanonood sa atin sa Rojas City. Magandang gabi si Francisco Antonio Ramirez Gar. Thank you very much dyan sa Talavera, Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Melvin Latrodo at maraming iba pa. At syempre, nanonood din sa atin si Ma'am Corina Hizon and Mami Eloisa Hizon at ang iba pang nanonood sa atin dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede po kayong magtanong din po sa ating talakayan tonight. Susubukan po nating sagutin yan. Ayan. Usapang Legal. So, kapag ka po may bentahan ng property, make sure lamang po na doon po sa inyong kasunduan, may kalakip na din po ng acknowledgement receipt. Kasi kapag ka po ikaw ay nagbenta ng property at nagbenta or bumili ng property at magtatransact ka na sa BIR, kailangan pa rin ng acknowledgement receipt kung magpa-process ka na ng payment ng capital gains tax sa BIR. Lalo na po ito, no? Kailangan po kasi ng proof of payment, lalo na po kung ang seller ay hindi naman engaged in business. Nire-require po ng isang circular, revenue memorandum circular, na medyo may katagalan na ito. Kailangan pong magpakita ng sumite ng photocopy ng official receipt na in-issue ng seller. Pero kung ikaw naman, individual ka, wala ka namang you are not in the business, individual na tao ka, ibinenta mo lang ang property mo. So, ang katibayan mo ng pagtanggap ng pera ay yun pong acknowledgement receipt. Usapang Legal. Ito din po, that way matutukoy din po kung ang sale ay cash basis, deferred payment sale, o kaya naman ay installment. Kung ang seller po ay hindi engaged in business, kailangan po or maari pong isumite ang acknowledgement receipt na ibinigay sa buyer o anumang katibayan ng pagbabayad. Kaya alam nyo po, nakaka-imbyerna, yung ang dami attorney, bakit ang dami ang pipirmahan? Meron pa dun sa left side, meron pa sa left side, bakit pipirmahan pa? Hindi pa dun sa 3 pages na lang ang inyong deed of sale. Attorney, di ba nakapirma naman ako sa 3rd page, dun sa last page? Kailangan ko pa bang pumirma dun sa 1st and 2nd page? The answer is yes, Kailangan po, napirmahan yung 1st and 2nd page dun sa left side ng kontrata. That way, identifiable na walang alteration, matitiyak na walang alteration, hindi binago yung page 2, hindi binago yung page 1, ito talaga yun. So, kailangan pong may perma doon sa 1st and 2nd page, hindi po doon sa signature page lamang. Usapang Legal. Ayan. So, aside from that, dapat po kapag meron po kayong bentahan, malinaw sino ang magbabayad ng buwis, kanino, who takes care of the payment of capital gains tax. Bagaman po, at maari at ang sa ilalim po ng batas, ang capital gains tax ay binabayaran or sagutin ng kumita yung seller. Sabi nga ni Ma'am Teresita Atienza, ito po kasi ay maaaring maging subject ng inyong kasunduan. Maaring,
bababaan mo na yung purchase price dahil ikaw naman Don Bilyonaryo, ikaw ang buyer, ay ikaw naman ang magbabayad ng buwis, no? Basta ang ibibigay mo sa akin, no? Ibibigay mo sa akin ang ibibigay mo sa akin Don Bilyonaryo bilang buyer, no? Ang ibibigay mo sa akin ay yung neto na, malinis na. Bahala ka na sa capital gains tax, bahala ka na sa documentary stamp tax, transfer fees, bahala ka na doon, basta malinis, malinaw na ito lang ang ibibigay mo at bahala ka na sa buhay mo. Usapang Legal. Di ba ganon pag ikaw ang seller para wala ka nang po problemahin, no? Pero take note lamang po no, kung ikaw ang seller, kailangan po na hingin mo rin yung pruweba, katunayan, katibayan na binayaran ang capital gains tax. Bakit kanyo? Maari po kasi ikaw ang habulin later on. Kaya seguridad mo din po yun. So, kailangan po naka-indicate malinaw sa kontrata dahil kapag ka po wala sa kontrata, ang implikasyon, ikaw, seller, ang magbabayad. Usapang Legal. Diba? Maganda po na malinaw sa ang inyong kasunduan. At tip ko na din po doon sa buyer. Para din po hindi kayo at the mercy ng schedule o oras, no, na ibinibigay ng seller, mag-constitute na din po kayo ng special power of attorney authorizing you o pinahihintulutan ka na mag-process ng mga dokumento, no, para sa payment ng capital gains tax at pagpapalipat ng titulo at ng tax declaration sa inyong pangalan. Usapang Legal. Yan. So, I hope po na nasusundan ninyo. Manong Raquelio Lacaba, Manang Rowena Militante Lacaba, magandang gabi po sa inyo. Diyan po ba yan sa Leyte, Santa Fe, Leyte? Magandang gabi po sa inyong lahat. Joel Mangasep, nanunood sa atin sa Melbourne, Australia. Maraming salamat daw sa ating programa at marami siyang natututunan. Okay, the pleasure is mine. Maraming salamat din po dahil patuloy kayong sumusubaybay sa ating programa. Si Philip DM ay nanunood din sa atin. Max Alvarez sa Rojas City. Magandang gabi po sa inyo. At yung iba pang nanunood, nakikinig sa atin, hayaan nyo po at babanggitin natin ang inyong mga pangalan mamaya. No? Hindi ko pa lang po nabubuksan dahil iisa lang po ang telepono ko. Sumuko na yung telepono kong isa yung para ma-monitor ko ang inyong mga messages. But anyway, Mirna de la Cruz sa Quezon City, Teresita Berdin, Moonbeats, magandang gabi, Marilyn Tizon, Henry Dolon sa Botolan, Zambales, Maricar Angeles, Miss Gael Enriquez, magandang gabi, Tita Ami Miraflor Garcia, ganyan sa iyo, Jerry Sumagaysay, at maraming iba pang nanunood sa atin. At syempre pa yung mga kababayan ko dyan sa Benavista, Marinduque, Tio Femio, Tia Aida, magandang gabi po sa inyo at mga pinsan ko dyan sa Tondo, Maynila, magandang gabi. Feel free to share our discussion tonight at pwede din po kayong magtanong. No? Si Ma'am Grace Recta, magandang gabi. Mahal nga ang CGT base pa sa whichever is higher actual sale price o zonal valuation. Siyempre yung actual sale, market value, fair market value, yung iba. At kapag ka ikaw ay dinaya mo o kaya pinababa mo, maaring maging maimbestigahan, maging questionable pa, maari ka pang magkaroon ng kriminal na pananagutan, diba? Ma'am Grace Recta, thank you very much for pointing that out. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Anyway, mamaya po, meron po kasing question dito na pwede daw po ba siyang tumanggi kung tatamaan ng DPWH project ang lupa niya. Ibig sabihin, may project ang DPWH, maaari po itong road expansion o kung anuman or diversion road. Kung halimbawa po ay kukunin ng DPWH ang lupa niya, tatamaan ng DPWH project, pwede ka bang tumanggi? The answer is no. Pero bakit nga ba? At
Ikaw ba, no? Kapag kukunin ng DPWH, no, ng gobyerno sa pamamagitan ng DPWH ang lupa mo, pwede ka bang dapat ka bang bayaran or pwede bang hindi bayaran, 'di ba? So yun po ang iba pa ang ating tatalakayin. I hope I am sure narinig na po ninyo yung mga previous discussions natin dito na in passing po na-discuss na natin ito. Pero matatakal din po natin Arnold Arroyo kasama din sa ating talakayan tonight yung CA 141, no? Dahil meron pong epekto ito, no, doon sa ating transaksyon. Yan po at iba pang ating tatalakayin sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop. Sinabi ni Ross, he is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo that's AI, I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na, napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung song. Bawat hakbang ko na magtayo, gilang ang bituin ako'y uun sa'yo. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawal pananagutan. Ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotline. Attorney Rina Seco. Usapang Legal.
DZRH, Usapang Legal, kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin ngayon ang tungkol sa capital gains tax. Bagaman at nasagot na po natin na ang may obligasyon sa pagbabayad ng capital gains tax ay ang nagbenta dahil pinapalagay na dahil siyang nagbenta, siya ang kumita. Ayan. So, kung halimbawa naman po at iba ang pagbabayarin ninyo, ay dapat po ito'y malinaw na mapagkasunduan at yung mga binanggit ko earlier, na kailangan ninyong meron kayo, kagaya na lamang ng acknowledgement receipt, kagaya na lamang ng mga stipulations sa inyong deed of sale, ilakip na po ninyo ang special power of attorney para hindi po kayo mamroblema dahil medyo napaka-meticuloso po at hinaghahanap po talaga ang BIR. Ay, nawala na yung aking buksan mo nga ulit ito, yung aking YouTube para makita ko yung mga messages ng ating mga kababayan. Kasi biglang nawala kinakalikot ko. Binabasa ko kasi ay bigla siyang nawala para mabasa natin yung mga questions ng ating mga kababayan. Kasi ayan, nawala. Ewan ko, pasensya na po kayo ha. Pero bubuksan ito ng ating paboritong si Jeric Barreto. Nawala nga Ayan. Anyway, so pwede ka bang tumanggi kung tatabaan ng DPWH ang lupa mo? Ayan, yan po si Jeric Barreto, poging-pogi. Ayan, so, ang tanong, attorney, pwede ba akong tumanggi kung tatamaan ng DPWH project ang lupa ko? Usapang Legal. Ay, pwede kang tumanggi, tanggi lang naman pala tanggi lang pala Pero, hindi po nangangahulugan na hindi mawawala ang lupa mo, na hindi kukunin ang lupa mo, Ang mangyayari lang po, tumanggi ka doon sa negotiated sale. Pero hindi po maaaring permanente pigilan ang proyekto kung may legal na expropriation. Ganito po kasi ang nangyayari, kapag ka po may proyekto ang gobyerno, wala kang choice kundi sundin ito. 'Di ba? Wala kang choice, kundi bumigay. Ang magiging argumento o pagtatalunan na lamang po ninyo ay magkano ang magiging halaga ng lupa mo. Ngayon, meron po tayong batasan noong 2016, naisabatas po ito nitong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na kapag ka po negotiated sale, ibig sabihin ay hindi na dumaan sa tedious na proseso ng expropriation. Yung expropriation po pupunta pa sa korte at pagtatalunan pa kung magkano ang magiging halaga ng lupa mo. Pero kung halimbawa po may offer mula sa DPWH na Don Bilyonaryo, may proyekto ang DPWH, road expansion, para gawing mga paradahan ng mga truck. Anyway, may road expansion. Matatamaan yung lupa mo gagamitin namin. Ito yung offer namin sa lupa mo. Okay ba sa iyo yon? Pwede kang humirit na baka naman po i-adjust natin. Alam nyo po, meron pong masasagasaan na ganito. So, maaari kang makahirit doon. Magkakaroon nga po ng appraisal, i-appraise po, titingnan po ng land bank, o kaya ng government accredited appraiser ang property mo para tingnan, so makakahirit-hirit ka pa doon sa presyo ng lupa mo, hindi na limitado doon sa zonal valuation. Usapang Legal. So kapag ka po ganoon, negotiated sale, sinasagot po ng gobyerno yung capital gains tax. Anong ibig sabihin nito? Kasi, di po ba, ang seller ang nagbenta, ang tatanggap ng pera, normally, ang siyang may responsibilidad sa pagbabayad ng capital gains tax. Pero ang sinasabi po nung RA 10752, kapag ka negotiated sale, ang magbabayad, o ibig sabihin dahil hindi mo na pinahirapan ng gobyerno
pwes, sasagutin na ng gobyerno yung buwis na ipapataw doon sa property mo. Usapang Legal. Yan. Kailangan lamang po na magsumite kayo ng mga required na dokumento. Ang nangyayari dito, upon execution of the contract, no, execution of contract and ang tawag na annotation of the sale, ay makukuha na po ninyo yung 1/2 of the purchase price, no? Pagkatapos, kapag na-segregate na po yung lupa or napatituluhan, saka po kayo magiging entitled na doon sa remaining 50%. But in the meantime, no, once po nagkaroon ng authority to enter, meron po kasi yun, bibigyan ng authority to enter para makapaglinis na, magamit na yung lupa ninyo, makapag-umpisa na ng proyekto. Binabayaran na po yung mga improvements. So, malinaw po ito yun pong improvements at saka yun pong lupa, magkaiba po ang bayad noon. So, kung halimbawa po meron kayong mga standing crops dyan, babayaran din po yun. Kung halimbawa po may bahay dyan, babayaran din po yung bahay. Usapang Legal. So yun po ang mga maihihirit ninyo kapag ka po negotiated sale. Pero hindi po talaga kayo pwedeng tumanggi at kailangan din po agad na magbigay kayo ng authority to enter. Ngayon, kung hindi kayo papayag, ay ayoko nga. No? Tapos ang gagawin po ng DPWH ay magsasampa po ng expropriation. Mag-uumpisa, initiate po ng expropriation proceeding sa korte. Ano mangyayari dito? Doon po, wala pa rin kayong karapatan, no? Wala pa rin kayong choice, no? Ibibigay pa rin po ninyo ang lupa ninyo sa gobyerno. Ang pagtatalunan lamang po doon ay yun pong magkano ang magiging purchase price, no? Medyo madidelay ng konti lang ang proyekto ng gobyerno, pero bibigay at bibigay pa rin. Wala ka pa rin choice. Ang mangyayari po diyan, yun pong bayad, no, compensation, just compensation doon sa property mo kung entitled ka nga, o kaya kung doon lang sa crops, no, ay i-deposit po, no, i-deposito po sa korte, no. So kapag once na i-deposito na yon, pending determination kung magkano ang magiging purchase price or magiging compensation sa pagkawala ng lupa mo, sa pagkuha ng gobyerno sa lupa mo, makakapasok na po sila, makaka-start na po sila ng construction o ng paglilinis doon sa property mo. Kaya wala ka rin pong choice. Usapang Legal. Diba? Bert Miranda at Leonardo Edovani. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Olongapo. Shout out po sa inyo. Sabi niya, Attorney, ihahanap ba ng gobyerno ng lilipatan ang may-ari ng property na tatamaan ng proyekto ng gobyerno? Yung iba po nag-a-assist, nagfa-facilitate. Pero yung iba, babayaran lang po pati yung improvements, no. Yun po ang mga nangyayari, Ma'am Teresita Atienza. Usapang Legal. Ano po ba ang presyo na babayaran ng gobyerno? Market value ba o zonal valuation ng BIR, whichever is higher? Kapag ka po negotiated sale, din yung fair market value, no? Or nakakahirit-hirit. But if hindi po, ay usually zonal valuation, which is usually lower. Diba? Tapos or kung hindi man, pareho lang din, pero ang punto doon, ikaw ang magbabayad ng buwis. No? Dahil yung pag-a-assume ng gobyerno ng buwis doon sa naging transaction ninyo kung negotiated, no, ay malaking alwan na yun sa iyo, hindi na babawasan pa yung pera mo, 'di ba? Pero kung ito ay dumaan sa expropriation, babawasin pa, magbabayad ka pa ng buwis mula doon sa kinita mo. Di nabawasan pa rin ang pera mo. Napatagal pa ang bayad sa iyo. Usapang Legal. Yun. So ang mangyayari po dyan, kapag hindi ka pumayag, i-deposito po ang halagang itinakda ng batas, no? Kabilang na yung 100% halaga batay sa kasalukuyang BIR zonal valuation at yun pong halaga ng improvements. Pagkatapos noon, magkakaroon ng writ of possession o para po makuha na ng gobyerno o mag-initiate na ang gobyerno ng proyekto sa
property mo. Usapang Legal. Kasi once may writ of possession na po, maaari nang pasukin ang property mo at gamitin ito, no? Gamitin ng implementing agency at masimulan ang proyekto. Ayan. So, magiging reklamo na muna lang ay kulang po, no? Kung ikaw ang may-ari at ayaw mo ng negotiated sale. Usapang Legal. Kapag ka po expropriation, yun pong implementing agency ang nagbabayad ng documentary stamp tax, transfer tax at registration fee at again, kapag ka po expropriation, ibig sabihin dumalog pa kayo sa korte, nagkasukaso pa kayo, ayun pong capital gains tax ay babayaran ng may-ari ng property. Kaya kung hindi nyo na po pahihirapan ang ating gobyerno, mas magiging maalwan pati na din yung release po, no? Kaya lang make sure na nakaka-comply po kayo doon sa mga documentary requirements para din po agad na ma-release yung compensation. Usapang Legal. RHTV, next question please. Ayan, tapos na yan. Ito yung nasagot ko na. Yung next question please. Yan. Hi attorney, matanong ko lang po. Sana kung halimbawa pong gagamitin ng DPWH ang lupa namin sa road expansion, hindi daw po babayaran dahil po sa right of way daw. Tama ba yun? Paano naman po kung mahagip ang bahay po namin? Usapang Legal. Yan po ang caveat. Yan po ang warning kapag ka po may mga ganitong mga proseso ang gobyerno. Bakit kanyo? No? Meron po kasing tinatawag na yung Commonwealth Act 141, yung Public Land Act, na kapag ang lupa ay dating public land na ipinagkaloob sa pamamagitan ng patent, kabilang na po ang free patent, ikaw ang original patent holder or nakuha mo ang lupa mula sa original patent holder sa pamamagitan ng gratuitous title, gaya ng donation o ibang transfer na walang kapalit na halaga, ay naman magsasubject po ito sa wala kang compensation doon sa hanggang 20 meters. Doon hanggang mapapansin po ninyo kung mayroon po kayong lupa dyan na free patent, na tingnan po ninyo sa likod or doon sa may annotation dyan na nakalagay na subject doon sa easement na 20 meters hanggang 20 meters at pinalawak sa 60 meters sa pamamagitan ng PD 635. Yan. Okay, saglit lang. Nasaan na yun? Flash Report. Ay, isa pong kahindik-hindik na balita. Pasig RTC Branch 152 naglabas ng writ of preliminary injunction para pansamantalang pigilan ng 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. RH52, ibalita mo ang hindi kagandahang balita, Edniel Parosa. Attorney, suspendido pa rin itong pagpapatupad ng taas sahod sana. Nakikiramay ako sa iyo, Edniel Parosa. Sa lahat ng mga manggagawang maaaring maapektuhan. Kinatigan kasi ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 itong construction companies na humirit ng writ of preliminary injunction laban sa wage order number 27 o yung dagdag sanang 85 pesos sa sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Sa 14 na pahinang kautosang pirmado ni Presiding Judge Marie Joyce Manongsong, inataas na niya petitioners na maglaan din ng 10 bilyong pisong bond na magsisilbing insurance habang dinidilig itong kaso sa pagpapatupad ng aumento. Bago nito ngayong araw dapat, Agosto 13, magtatapos ang temporary restraining order na unang pumigil sa wage order. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang nagkaisa Labor Coalition at iba pang partido manggagawa kontra sa mga inilabas na pagharang na ito ng Pasig RTC. Git ng grupo, labag ito sa Labor Code kung saan nakasaad na tanging National Wages and Productivity Commission lamang ang may kapangyarihang dumilig ng mga petisyon sa wage adjustment. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Hindi po kagandahang balita para sa ating mga manggagawa dahil again, inuulit ko po, ang Pasig RTC Branch 152 ay naglabas ng writ of preliminary injunction para sa pansamantala or extension, doon sa pagpigil ng 85 pesos na wage hike sa Metro
Manila. Nakikidalamhati po tayo sa mga nag-aasam-asam sana na maaumentuhan ang sahod bukas. Usapang Legal. Tinalakay na po natin yan. Diba? Kasi meron meron diba ang probisyon doon sa ating labor code kung ano ang kapangyarihan at kawalan ng kapangyarihan ng korte pagdating doon sa usapin. Mga prosesong ganyan. Usapang Legal. Pasensya na kayo. Anyway, takuan po natin ang ating talakayan. Bagaman at diba? Nakakalungkot para sa ating mga uring manggagawa. But anyway, so doon po sa earlier question before we pause or before the break, yung tanong niya na halimbawa na gagamitin ng DPWH ang lupa nila para sa road expansion, hindi daw babayaran dahil sa right of way. Tama ba yun? At paano naman yung mahagip na bahay nila? Ayan. So, again po, kung ikaw po ay patent holder, o nakuha mo ang lupa sa pamamagitan ng original patent holder o sa pamamagitan ng gratuitous title, yun pong epekto ng Commonwealth Act 141 sa ilalim ng Section 112 ay meron pong reservation na ginagawa ang gobyerno para sa right of way easement sa patent land. Doon po sa implementing rules and regulations, ang easement ay hanggang 20 meters at pinalawak sa 60 meters sa pamamagitan po ng PD 635 habang ginagamit ng gobyerno ang reserve strip. Walang bayad po para mismo sa lupa, babayaran lamang po ang replacement cost ng mga improvements na maapektuhan at maaring ipatupad ng gobyerno ang easement kahit tumanggi ang owner na pumirma sa quitclaim matapos naman po ang due notice. Usapang Legal. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung halimbawa 60 meters yung lupa ninyo, sino nga ba yung lagi nagtatanong sa atin dyan sa Maynila na tungkol sa kanyang lupa na na-award sa kanila? So kung halimbawa po, hopefully hindi dumating sa ganung punto, halimbawa po yung lupa na na-award sa inyo ay later on, after some time, biglang, may notice, gagamitin daw ng gobyerno yung lupa nyo. Lupa namin ay 60 square meters lang ito. O tapos ay gagamitin daw ng gobyerno. Paano yun? Napatayuan na namin ng bahay. Award po ito sa amin. Paano po ba yun? Anong mangyayari? Ini-award tapos babawiin. Nagastusan na namin. Ano ba mangyayari? Kung ito po ay award at ito ay subject ng Section 112 ng Public Land Act, sorry. Bakit? Wala pong bayad ang lupa mismo. Ang babayaran lang po ay yung replacement ng inyong improvement. So ano yung improvements doon? Yung pong bahay na ipinatayo na ninyo, kung meron po yung mga standing crops, yun po ang babayaran ng gobyerno. Pero yun pong lupa mismo, dahil may reservation, nireserba ng gobyerno ang karapatan na gamitin ito kung sakasakali for public use, hindi po kayo mababayaran para doon sa halaga ng lupa. Dahil ang prinsipyo dito, pinigay sa iyo ito ng gobyerno dapat makuha din ito ng libre ng gobyerno kung sakasakaling gagamitin na ng gobyerno. Usapang Legal. Maganda rin po na malinawan po natin, kung kaya kayo bibili ng lupa, Ma'am Teresita Atienza, Ma'am Teresita Leonardo Idovani, kung Bert Miranda, o ito, mas marami pa rin pera ito si Joel Mangasep na nandyan ngayon sa Melbourne, Australia. O halimbawa ay bibili po kayo ng lupa, Max Alvarez, mga bibili ng lupa, si Philip, titingnan po ninyo kumusta po? Ano po ba ito? Paano po ba ninyo nakuha? Baka po ito ay patent. Tingnan po ninyo kaagad. Dahil kapag yan, tingnan niyo, malaki ba ang chance na ito magamit ng gobyerno? Kapag yan ay binili ninyo, katapos ito ay free patent pala, pag ginamit, logi ka. Usapang Legal. Diba?
Anyway, magko-commercial po muna tayo. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Ginoong Kenneth Arevalo, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po sa inyo, Sir Alan Asejo ng Metro Bank. At syempre pa si Ren Cabanlit ng, hindi ba babanggitin ko pa ba? Magandang gabi sa iyo. Rudy Val Palma, Joseph Abalos, magandang gabi din po sa inyo. Eto, sino pa ba? Si Ma'am Connie Vista Molina, nanonood sa atin. Nakita ko Si Tito Alex Fabella, magandang gabi. At yung iba pa pong nanonood, nakikinig sa atin, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa, Miss Corina Hizon and Mami Eloisa Hizon, magandang gabi po sa inyo. At yung iba pa pong nanonood, nakikinig sa atin, ay Imbagarabi, Ma'am Grace Recta, mga taga General Santos City, magbabalik pa po tayo. Ilan po muna ang mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Curious ka ba sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco? Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Happy birthday muna sa'yo, Vince Haen. Ang balita ako, magpapakape siya sa buong opisina eh. Pinangunahan eh, no? Magandang gabi po sa inyo. Si Yvette Escueta, magandang gabi. Tita Ami, Gael, Junar Arandia. Ay naku, magandang gabi po from Naga City, Kamsur. Magandang gabi, Datu Od. Ay, paano ba yan? Sabi niya, update po sa 85, ma'am. Yun na nga po, ang update ni Edniel Parosa, bearer of bad
bad news. Pero ganun talaga, no? Pasig RTC Branch 152, naglabas po ng writ of preliminary injunction para sa pansamantalang pagpigil or patuloy na pagpigil, no? Doon sa 85 pesos na wage hike. Ito po ay sa kabila ng probisyon ng ating labor code na may provision po kasi ang labor code na nagsasabi sa article 126 na ano bang sabi dun sa article 126 na ang yung pong korte ay hindi dapat mag-issue ng temporary restraining order. Di ba? Yun ang medyo may kalungkutan natin. Usapang Legal. Anyway, bago po yung winner natin, no, banggitin ko lang patungkol doon sa improvements. Mas madali pong mabayaran ng gobyerno yung improvements, no? Dahil basta lamang po mayroon kayong katibayan na kayo nagmamay-ari, no? In fact, no, mabanggit ko lang, kahit hindi po kayo ang may-ari ng lupa, no? Basta hindi po kayo professional na professional squatter. Ang tawag kasi ngayon informal settler. Basta hindi po kayong professional squatter na maituturing, no? Kayo po ay magiging entitled doon sa mga improvements na i-introduce po ninyo. Ayan. So, yun po ang kagandahan doon kahit hindi pa po kayo ang nagmamay-ari ng property. Usapang Legal. Ayan, tanong, attorney, paano yan? No, hindi pa nakatitle sa akin yung property, pero ako talaga may-ari niyan. Pwede pa din. Yeah? Pwede pa rin po kayo maging mabayaran doon sa property. Of course, no, ibang usapin kung ito po ay merong easement ng right of way. Usapang Legal. Anyway, ang bilis po ng oras, kaya magsasama-sama na lang ulit po tayo on Tuesday. Pero meron pong nanalo or mananalo pa lang ng kring-kring panalo sa telepono promo. Magandang gabi po sa inyo. Hello po, good evening po. Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila, ma'am? Teresa Berdin po. Nanonood po kayo ngayon? Opo, ma'am. Mm-hmm. So, pahihirapan ko kayo dahil nanonood naman pala kayo eh. Ay, saglit lang. Taga saan po kayo, ma'am? Ma'am, kapapasok ko lang po, ma'am, sa pag nito, yung sa live gawa ng nagsasaing po ako. Ano bang pang-ulam natin, ma'am? Wala pa po, ma'am. Okay. Inantay ko po yung tawag niyo ulit. Ay, pero gabi na, magsi 7:30 na, hindi pa kayo nagluluto ng ulam. Pero masarap ngayon. Umuulan po ba dyan? Opo, ma'am. Masarap ngayon yung tuyo. Diba? Tapos may mainit na sabaw. Laing, you're the best. Anyway, pahihirapan ko na kayo. Ano po ba ang kauna-unahang radio station sa buong Pilipinas na nagsa-celebrate ng 87th anniversary just last July 15? DCRH po, ma'am. Okay, congratulations, Ma'am Teresa Berdin. Sa Albay, nanalo po kayo ng 500 pesos. Usapang Legal. Ayan, ang bilis po ng oras, no? Ma'am Teresita, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa inyo at maraming salamat din sa palagiang pagtutok. Yung mga iba pang nanood na kinig sa atin, Ma'am Margarita Guevara, Joseph Abalos, si Datuod, pasensya na, hindi makagandahan yung balita, Junar Arandia, Evitz Escueta at maraming iba pa. Ma'am Joy Garimbao at Maria Sheila Manaes sa Iligan City. Thank you very much. Yung pong hindi pa po nananalo, Bert Miranda, ikaw ba ay nanalo na sa ating Malacash? Try nyo pa rin, baka sa susunod ay kayo naman po ang manalo ng 500 pesos. At ingat po kayo, mukhang magiging maulan pa sa mga susunod. Parang nakita ko doon sa 10-day forecast, magtutuloy-tuloy, no? Jaime Miranda, magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan, kaya ingat pa rin po tayo. Nakasama ko po sa kabilang side ang paborito na, nakita nyo na kung anong itsura, si Jeric Barreto. Of course, nakasama ko rin po si Don Billonary at mga taga-RHTV at mga IT department. Ako naman po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal.
Usapang Legal. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado.